At sa oras po ito, tayo po ngayon mga minamalay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na programa. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahalap ng Jesucristo. Ihanda na po natin ang ating mga Biblia at mga minamahal higit sa lahat ang ating mga puso. At sa oras po ito, akin po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you so much, Father, for your greatness, O God. For your goodness, for your loving kindness and mercy endures forever, O God. Thank you so much for all the things that you have done unto us, O God. Thank you so much for the great privilege and opportunity to worship thee, O God, in spirit and in truth, according to thy will, O God. And to the living prayer of our dearly beloved pastor, we thank you so much for your holy presence, O God. Once again, we come to thy throne of grace. We beseech thee, Lord, please forgive our sins. Cleanse us from all unrighteousness, O God, and bless thy word. Help thee to bring forth thy message, anoint thy word with anointing and power, and bind the power of darkness, doubts and unbelief cast out from us in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri at paglulhati ay para sa ating dakilang Diyos. Amen. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at tayo po'y patuloy nagbibigay ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God. And we always treasure the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to all our beloved Almeida family, and to all beloved webcast viewers around the world, and to all of us brothers and sisters in Christ. Praise the Lord. Purihin ng dakilang Diyos. At tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Kindly. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 12, ang talatay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Amen. Amen. So our topic about holiness. Amen. Holiness. Sabi po ng banal na kasulatan, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So holiness, mga minamahal, is being separated from sin and being set apart for God. Ang kabanalan, ito po ay ang paghihiwalay ng tao sa kasalanan, sa lahat ng uri ng kasalanan. Amen. Separate from every sin. Sabi pa ng banal na kasulatan, being separate from sin and being apart for God. At tayo magiging kaparte o maging ang buhay natin ay ibibigay natin sa Diyos. So every believer, mga minamahal, faces the recurring choice, either or enjoying the passing pleasures of sin, or he or she, mga minamahal, continue in obedience to the will of God. Ang bawat isa sa atin ay binibigyan po ng kalayaan na mamili kung tayo ba ay susunod sa Diyos o mga minamahal, i-enjoy natin yung tinatawag na passing pleasures of sin. Merong enjoyment din sa kasalanan, pero ito ay sinasabi ng Biblia, for a season. Ibig sabihin, hindi pang matagalan. Ang ibig sabihin, passing pleasures, enjoying passing pleasures of sin. Merong ding tinatawag na enjoyment sa paggawa ng kasalanan. Subalit ito po ay lumilipas lamang, sabi po ng Biblia. So ang bawat isa sa atin, meron pong tinatawag na recurring choice, mga minamahal. Either or enjoying the passing pleasures of sin, or he or she will continue, mga minamahal, in obedience to the will of God. So mga minamahal, napakalaga na maintindihan natin yung tinatawag na holiness, sapagkat when you speak holiness, mga minamahal, it means holiness have a broad meaning. Ang kabanalan ay malaki po ang kahulugan. So intindihan natin ng maigi, holiness, it is being a close
mga minamahal to God. Ang kabanalan na tinuturo sa banal na kasulatan, it's being close to God. Ika'y malapit sa Diyos. Amen. Pag sinabing holiness, it is being close to God. Ibig sabihin, ika'y malapit sa Diyos. Amen. It is nearness to His presence. Ika'y malapit sa presensya ng Diyos. Sabi po man, being like Him, tayo maging kagaya ng Diyos. So sabi po ng banal na kasulatan, and seeking His presence, righteousness and fellowship with all our hearts. Ang kabanalan, ito po ay being close to God. Ika'y malapit sa Diyos sa lahat ng oras, malapit ka sa Diyos. Hindi ka lumalayo sa Diyos. Ibig sabihin ng holiness, ika'y malapit sa Diyos, being close to God. And mga minamahal, being like Him, tayo po'y kagaya ng Diyos. Ibig sabihin ng like Him, mga minamahal, ang katwiran ng Diyos ay nasa atin. Ipinamumuhay natin ang kalooban ng Diyos. Tayo lumalakad sa utos ng mahal na Panginoon. Being like Him. Sapagkat ang Diyos ay banal, sabi ng Biblia, I am holy. Be holy, for I am holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Anong makikita natin sa Diyos? Ano bang itsura ng Diyos, mga minamahal? Ang ibig sabihin ng be like Him, mga minamahal, kagaya ng Diyos. Mababasa mo ang anong itsura ng Diyos nasa banal na kasulatan. I-reveal ng Biblia anong kayanyuan meron ng Diyos. Ang Diyos, mga minamahal, ay slow to anger. Amen. Panay at magalit. Siya'y just. Ibig sabihin ng just matuwid. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, siya'y matuwid na Diyos. Siya'y tapat, faithful. Siya, mga minamahal, ay mapagmahal, puno ng pag-ibig, maamo, full of compassion, punong-puno ng kahabagan. Yan ang anyo ng Diyos. Kung mababasa natin sa banal na kasulatan. So being like Him, kinakailangan magiging kagaya tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos wala sa kasalanan, hindi gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, being close to God, being like Him, and seeking His presence. Ang pagiging banal, yung nihahanap mo ang presensya ng Diyos. Seeking His presence. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung gusto natin maging banal, kailangan lagi tayong malapit sa presensya ng Diyos. So mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan kay Joshua, this book of the law shall not depart from you. Meditate day and night that they may observe all the will of the Lord. Upang masunod mo ang kalooban ng Diyos. Then you have a good success upang ikay magkaroon ng mabuting kawakasan. When we talk about successful men, it means the man who enter into the plan of God. The man who enter into the plan of God, the man who experienced the presence of God, and the man who experienced the power of God. So kung gusto sabihin natin successful na tao ito, hindi ibig sabihin na malamayaman na siya. No! Ang ibig sabihin sa banal na kasulatan, maging successful ka. When you talk about successful man, it means to say, I repeat, the man who enter into the plan of God. Ang taong pumasok sa plano ng Diyos. Lahat po tayo rito, mga tao masasabi kong mga successful na tao. Bakit? Pumasok tayo sa plano ng Diyos. Nandito tayo ngayon sa sambahan para sumamba sa Diyos. Sinusunod natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, ikaw ay successful na tao kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Subalit, kapag hindi ka pumasok sa plano ng Diyos, hindi ka masasabing successful na tao. Another thing, the man who experienced the power of God. Ang tao na experience niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pag may experience mo ang kapangyarihan ng Diyos, ikaw na ang successful na tao. Bakit? Na-experience mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yung pagbabago ng buhay mo, wala ka na sa bisyo, wala ka na sa lahat ng uri ng bisyo, masasabi kong ikaw ay successful na tao. Experience mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. When you pray to Him, God, He answer your prayer. When you ask Him, the Lord answer you. Kung ikay magtatanong sa Diyos, sinasagot ka ng Diyos. Saan ka man pumunta, nandiyan kasama mo ang kapangyarihan ng Diyos.
Pinapatnubayan ka ng Diyos. So the man who experienced the power of God and the man who experienced the presence of God. Pag maramdaman mo lagi ang presensya ng Diyos, ikaw na ang successful na tao. Subalit kapag hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, ito'y malaking questionable sa buhay mo. It is a big question for you. Bakit mo nang hindi mo maramdaman na malapit ang Diyos? Samantalang mga minamahal, nung araw tayo naglilingkod, sumusunod sa mahal na Panginoon, pag itaas natin yung ating kamay, tatawag tayo sa Diyos, bubuhos ang presensya ng Diyos sapagkat lugod na lugod sa atin ang mahal na Panginoon. Saan ka man dumulog sa mahal na Panginoon, saan ka man dumalangin, pagtaas ng iyong kamay, sasalubong sa iyo ang presensya ng Diyos. Maramdaman mo ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Yun ang sinasabi ng Biblia na successful na tao. Kaya sabi ko ng Biblia, mga minamahal, and seeking His presence, righteousness. Yun po ang holiness, ha? Seeking His presence, righteousness, katwiran. Ika'y nabubuhay ngayon sa matuwid na landas. Matuwid ang iyong hakbang. Matuwid ka na sa harap ng Diyos. Bakit? Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Wala ka na sa kasalanan. Yan po ang tinatawag na righteousness, katwiran. Ano ang katwiran? Katwiran ng Diyos yung ating ginagawa. Tayo namubuhay ng may kabanalan. Amen? Tayo umiibig sa Diyos. Mga minamahal, hindi natin ginagawa yung masama sa ating kapwa. Yan ay righteousness. Ayaw mo mang-api ng kapwa. Ayaw mo manakit ng damdamin ng kapwa. Ayaw mo maglamang ng kapwa. Ayaw mong gumawa ng masama laban sa iyong kapwa. Yan po'y righteousness. Ika'y sumasamba sa Diyos. Ito'y tinatawag na righteousness. Kaya sabi po ng Biblia, seek ye first and His righteousness. Ang katwiran ng Diyos. Hanapin natin ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. So ito'y kasama sa tinatawag na holiness and fellowship with all our hearts. Fellowship, meron tayong fellowship ng buong puso sa Diyos. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of Psalm chapter 15 verse 1 and 2. From the book of Psalms, chapter 15, verse 1 and 2. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. Amen. Mga awit, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Panginoon, sinong makapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sino ang tataan sa iyong banal na bundok? Versikulo 2. Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Amen. Verse 3. Isunod ang 3. Sige po. Versikulo 3. Siyang hindi maninirang puri na kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Amen. Without holiness, there is no nearness to or fellowship with God. Kung walang kabanalan, ay hindi natin makaka-fellowship ang Diyos. So, importante ang mabuhay ng matuwid. Sabi ng ating nabasa, sino ang tatahan sa bahay ng Diyos? Verse 1 ng 15:1. Lord, who shall abide in the tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Sino ang tataan sa bahay ng Diyos? Hill, ibig sabihin, means church ng God, ng Diyos. Mga minasabi po, he that walketh uprightly. Siyang lumalakad ng matuwid and worketh righteousness at gumagawa ng katwiran and speaketh the truth at nagsasalita ng matuwid in his heart sa kanyang puso. Yun po yung holiness. He that backbiteth not with his tongue, hindi nagsasalita ng laban sa kanyang kapwa, nor doeth evil to his neighbor. Yung backbited ba, yung magsasalita ka ng laban sa iyong kapwa, yung backbiting ba? So mga minamahal, nor doeth evil to his neighbor. Sikapin po natin na huwag tayong manglamang sa kapwa, o sikapin natin huwag tayong mangdaya ng kapwa. Sikapin natin huwag tayong manakit ng damdamin ng ating kapwa. Huwag nating i-backbite ang ating kapwa. Mabuti ka sa harap pagtalikod. Yung tinatawag na backbiting. Iba na yung sinasabi mo, puros paninira. Tanggalin natin sa buhay natin. Amen.
nor take up a reproach against his neighbor. Yung nanlalamang ka ng kapwa, kahit anong bagay man yan, huwag mong gagawin. Yan po yung tinatawag na holiness. Without holiness, sabi ng Biblia, there is no nearness to or fellowship with God. Hindi natin makaka-fellowship ang presensya ng Diyos kung wala tayo, hindi tayo namumuhay ng banal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, wala ang presensya ng Diyos. You cannot fellowship with Him. You cannot fellowship with the Holy Spirit. Hindi ka makapag-fellowship sa Holy Spirit. Hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. When we talk fellowship, means to say, pakikipagtipan sa Diyos, pakikipagtipan sa presensya ng Diyos. Kaya narito tayo for fellowship, mga minamahal, ibig sabihin, to meet the presence of God. To have fellowship with God. So mga minamahal, without holiness, mahalaga ito. Hindi maintindihan ng iba. Hindi lamang yung kusing holiness, hindi lamang yung hindi ka na gumagawa ng malaswa o nabubuhay sa kalaswaan o hindi ka na nabubuhay sa walang kabanalan. Hindi po yun ang totally na ibig sabihin ng holiness. Praise the Lord. Another thing, sabi po ng Biblia, without holiness, no one will see the Lord. From the book of Matthew, chapter 5, verse 8. From the book of Matthew, chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Matthew, kabanatang 5, ang talatay 8. Mapapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Praise the Lord. The pure in heart, mga minamahal, are those who have been delivered from the power of sin by the grace of God. And now strive without deceit to please and glorify God and to be like Him. Ibig sabihin, they shall not see God. Yung mga taong hindi malinis ang puso ay hindi makikita ang Diyos. Ibig sabihin, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Kailan tayo nakarandam sa presensya ng Diyos? Mula nang tayo po'y lumapit, isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Nung simulang isuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon, ibinigay natin ang ating buhay, tumanggap tayo sa mahal na Panginoon, tinanggap natin ang bautismo, natanggap natin ang Holy Spirit, dito natin naramdaman ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, you cannot see God. Ibig sabihin, hindi mo makikita ng mukha ng Diyos, pero maramdaman mo ang hipo ng kanyang banal na presensya. Kaya sa pagkristyano ka, kanya-kanya, huwag kang tumingin sa iyong kapwa na palamig-lamig. Hindi sincero sa paglilingkod sa Diyos. Huwag mong tingnan, huwag mong gayahin siya. Malayo siya sa presensya ng Diyos. Pero yun ang nagsusumikap, gawin ang kalooban ng Diyos, malapit sila sa Diyos. Sino pipiliin mo? Yung malayo ka sa presensya ng Diyos o malapit ka sa presensya ng Diyos? Pag malapit ka sa presensya ng Diyos, pag meron kang pangangailangan, itaas mo lang yung kamay, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Ang comfort ng Holy Spirit. Yun ang sinasabi ng Biblia, you cannot see God. Without holiness, you cannot see God. Kung walang kabanalan, hindi mo makikita, hindi maramdaman ang presensya ng Diyos. Kahit anong gawin mo pagsusumikap, bakit hindi ka namumuhay sa kalooban ng Diyos? Kahit nandito ka pa sa bahay, sambahan, parang walang presensya ng Diyos. Parang napakalayo ng Diyos. Nasaan ba ang presensya ng Diyos? Ang tanong, nabubuhay ka ba sa kalooban ng Diyos? Ipinamumuhay mo ba ang katwiran ng Diyos? So masabi ng Biblia, without holiness, mo minamahal, no one can be useful to God. From the book of 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. From the book of 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and to some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet the master's use, and prepared unto every good work. Amen. Ikadawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 20 at 21. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon ding namang kahoy at lupa, at ang iba'y ikapupuri, at ang iba'y ikasisirang puri.
versikulo 21. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, mahanda sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Praise the Lord. So there are vessels for honor and dishonor. Amen. Meron po nga lalagyan, ibig sabihin ng Biblia, meron mga vessel for His honor and dishonor. So ang mga taong gustong maging lalagyan o maging sidlan o magiging vessel for His honor, yun ang mga gumagawa sa kalooban ng Diyos. So kung gusto natin gamitin ng Diyos, sabi po ng Biblia, without holiness, no one can be useful by God. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos kung marumi ka. So kung gusto mong gagamitin ka ng Diyos, linisin mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos. Para maging lalagyan ka para sa kapupuri ng Diyos. Vessel for His glory, vessel for His honor, used for the master use. Gagamitin para sa mabubuting gawain ng mabait na Diyos. Mga minamahal, tayong lahat, kinakailangan magiging vessel for His glory. Amen. Sikapin natin mabuhay ng may kabanalan, matuwid, upang tayo gagamitin ng Diyos. Kapagkat hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos kung marumi ang iyong buhay. Amen. Kaya mga minamahal, strive mga minamahal, magsumikap ang bawat isa. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, holiness, mga minamahal, is God's purpose in making us a new creation and in giving us the Holy Spirit. Layunin ng Diyos, mga minamahal, sabi, God's purpose in making us new creation and giving us the Holy Spirit. Sabi po ng banal na kasulatan, magiging lalagyan ka, ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng kanyang Espiritu Santo. Romans chapter 8 verse 2, kindly open your Bible. From the book of Romans, chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me flee from the law of sin and death. Amen. Roma, Kabanatang 8:32. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay ng kay Kristo, Jesus, ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Praise the Lord. So mga minamahal, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. It means to say, mga minamahal, ang batas ng Espiritu ng Diyos o Espiritu ng kautusan ng Espiritu sa buhay natin, ito po ay nagpalaya sa atin from the law of sin and death. So it is a blessed for us to be part, mga minamahal, amen, to become a vessel, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, it means to say, the moment you receive the Spirit of God, you are not under the law of sin and death. Praise the Lord. Wala ka na sa ilalim ng batas ng kautusan, ng kasalanan at ng kamatayan kapag meron kang Espiritu ng Diyos. Kapag tayo lumalakad ng matuwid sa harap ng Diyos, meron tayong Holy Spirit, mga minamahal, hindi ka na mabubuhay sa kasalanan. Nung araw ikaw ay napakasama, napakaraming bisyo. Because alipin ka ng kasalanan, you are under, mga minamahal, the law of sin and death, and you are candidate for destruction. But the moment you receive the Spirit of God, the Bible says, you are not under the law of sin and death, but you are over and above the law of sin and death. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba natutuwa ngayon? Mga minamahal, meron ka ng spiritual liberty. Praise the Lord. You are not longer under the bondage of sin. Praise the Lord. Ika'y nasa ibabaw na sa kasalanan at kautusan. Mga minamahal, lumalakad ka na para sa kapurihan, para sa kalwalatian ng ating mabait na Diyos. Kaya malaga itong holiness, i-practice, sabi, be holy in all manner of conversation. Dalawang bagay po kasi yung conversation. Basahin mo natin from the book of 1 Peter, chapter 1, verse 15 to 16. From the book of 1 Peter, chapter 1, verse 15 to 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Amen. Una Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 hangtod 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat,
kayo'y mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. Amen. So yung conversation in all manner of conversation sa lahat ng gawi. Amen. Sa lahat ng gawi ng pamumuhay, sa lahat ng ating kikilos, sa lahat ng gawi, ibig sabihin, anumang ating gagawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Magpakabanal tayo sa lahat ng gawi ng pamumuhay, maging sa ating pananamit, sa ating pananalita, maging sa ating pagkikipag-usap, sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba. Lahat gawin natin sa paraan ng may kabanalan in all manner of conversation. Ibig sabihin, generally, lahat ng bagay na gagawin natin na may kabanalan. Praise the Lord. In all manner of conversation, sa lahat ng gawi ng pamumuhay. Ano bang pamumuhay meron ka? Mga minamahal, nandiyan ka ba nakababad sa telebisyon, sa mga telenovela? Nakababad ba ang iyong mata sa mga videos? Hindi po yan kabanalan. Nandyan ba yung mata mo nakapokus sa mga malalaswang tanawin? Hindi yan kabanalan. Nandyan ka ba sa mga bisyo, pag-inom, paninigarilyo? Hindi yan kabanalan. Malaway ba ang imong pananalita? Hindi po yan kabanalan. Nagsusuot ka ba ng may kabanalan? Isang kauri ng kasalanan yung ikay, mga minamananiit, mananamit ng napakapiting na damit para yung ma-obsess yung mga tao na gustong makakita sa iyo. Yan po'y another sin. Amen. Kaya sa ating mga Kristiyano, mamuhay tayong may kabanalan. Anong gusto mo? Mamuhay ka sa ayaw sa gusto mo, malayo ang presensya ng Diyos, o mamuhay ka sa kalooban ng Diyos at nandiyan kasama mo ang Diyos. Dalawa lang yan. Marinig natin yung mga patutuo, napakaganda ng mga testimony. Yung ating brother na kulong, positive sa coronavirus. Mga minamahal, ang ginawa, 8 araw sa ospital, hindi kumain, nagpuri sa Diyos. Sabi ng doktor, ano ba yung kapatid mo? Ano bang reliyon meron kayo? Ba't yung kapatid mo hindi kumakain, laging umaawit? Nagkulong sa kwarto, hindi tumatanggap ng anuman. Mga minamahal, after 8 days, mga minamahal, akala nila, kailangan na pasukan ng tubo. Pero anong gulat ba ng doktor? Bakit? Naging negatibo sa swab test. Purihin po ang ating babait na Diyos. Ngayon, another blessing, lumaya na sa kulungan. Kaya pag tayo naglilingkod sa Diyos, magpakainit sa Diyos, gagawa ng himala ang Diyos dito sa kulungan. Pagkrusada natin sa BBRC, pagpasok ko sa bilangguan sa BBRC, nagkrusada, mga minamahal, napakaraming tao, marami pa sa kanila, mga libong tao, walang mga damit, lahat walang damit. Mga minamahal, nagulat ako kasi kanya-kanyang drawing sa katawan para mga comics ba. Puros walang damit. Ganun pala yung buhay doon. Walang mga damit yung mga kalakihan. Siguro mainit. Sabi ko, mga kapatid, pwede pa sa susunod na gawain natin, magdamit naman kayo. Mga minamahal. So next meeting, mga minamahal, nakadamit na lahat. Nagpakumbaba. Amen. Tumanggap ng bautismo. Mga may imposibleng makalaya sila. Brother Joseph Abing, ang kaso, rape. Sabi ng West dito sa kanila, sabihin mo sa anak mo, tumakas na lang kasi napakaklaro ng kanyang kaso. Underage pa yung bata. So mga minamahal na presos dito sa BBRC, tumanggap sa bautismo. Mga minamahal, ang trabaho niya doon sa BBRC, tag-share ng pagkain yung mga preso. Yun ang trabaho niya, tag-share ng pagkain. Sabi ko, mag-fasting ka. Nag-fasting ng 21 days doon sa first 1. 2 meals ba? Nagsishare ng umaga, tanghali. Hindi kumakain siya. Pero mga minamahal, ipatawag dito sa Kapitolyo, ang sabi ng prosecutor, sabi niya, dismiss ng kaso mo. Naawa ko sa iyo eh. Praise the Lord. Nakalaya siya, naging preacher. Mga minamahal, yung mga kapatiran, walang damit lahat yung mga tao doon, pero sila nakadamit na. Hindi na naguhubad. Yun ang tinatawag na pagpapakumbaba, sumusunod sa kabanalan, sa kalooban ng Diyos. Anong nangyari? Lahat sila lumaya. Imposibleng lumaya, Brother Mario Estosi. 3 counts murder, Nobel recommended guilty sa isang kaso. Nadala pa sa Muntinlupa. Kahit sa Muntinlupa nandoon, nagpupuri sila sa Diyos. Tumumuhay na may kabanalan, may takot sa Diyos. Nakatanggap ng parol, labas. Brother Roland Cardenas, patong-patong ang kaso. Pagdating sa Munti, pinabalik na naman dito dahil meron na naman kaso. Sige, fasting, mga minamahal, hindi sumipot ang complainant. Dismiss ang kaso. Pagdating sa Munti, pinalaya rin ng ating mabait na Diyos.
Praise the Lord. Ibig sabihin, kapag tayo lumalakad sa katwiran, being close to God, being like Him, live in righteousness, and have fellowship with the Holy Spirit, amen, amen, the favor of God is in you. Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Hindi malayo ang Diyos. Masampit mo lang ang pangalan ng mahal na Panginoon. Maramdaman mo na ang presensya ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay kasama mo. Kahit saan ka munta, i-experience the power, the presence of God, the nearness of the Holy Spirit. Kaya tayo mabuhay na matuwid. Hanapin ang presensya ng Diyos. Yung tayo umiiyak, mga minamahal, yan po ay sign of humbleness and holiness. Abang ikay nagsusumikap, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Ito'y kabanal-banalan sa harap ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, sinong tataan sa church, sa iglesia ng Diyos, yun mga taong malinis ang puso, makikita nila ang Diyos, namumuhay na may kabanalan, tumitingin sa Diyos, humingi ng tulong sa mahal na Panginoon, nais niyong maramdaman ang presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi malayo sa atin, napakalapit ng presensya ng Diyos. Isipin mo lang ang kagandahang loob ginawa ng Diyos sa buhay mo. Maramdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoon. Isa pong kabanalan, tayo sumamba sa Diyos. Isang dakilang kabanalan sa harap ng Diyos. Tayo magpupuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nandito ang presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, maminamahal, man without peace and holiness, no man shall see the Lord. Linisin natin mga puso sa harap ng Diyos sa oras na ito upang maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Umawit tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. 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 We need Thy presence, Lord. Touch our heart. Once again, forgive our sins. Revive us, Lord. Hallelujah. 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 Into your hands I commit again with all Yes, hallelujah. Hallelujah. for you. In all my world, in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I live in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're all I am. I walk with you wherever you We need your presence, Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, I believe in you. Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. We need you, Lord. We need your presence. We are here for your presence, Lord. Revive us, O God. Revive the children, O Lord. Move in our midst, O God. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ulitin ko po mga minamahal, napakalaga na maunawaan natin ang kalooban ng Diyos upang makuha natin ang puso ng mahal na Panginoon, upang makuha natin ang pabor galing sa Diyos, upang mga minamahal, maramdaman natin lagi ang presensya ng mahal na Panginoon, upang tayo mamuhay na may kabanalan, may takot sa Kanya, upang tayo po'y magtagumpay sa ating araw-araw na paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Hunger for your love, O God. Hallelujah. Mahal na Panginoon, iniibig ka namin, kailangan ka namin, O God. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, oras na ito tayo po'y magkaisang tumulog sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakila namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilistad Almeida, narito kami na nikluhod sa iyong harapan, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga gawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Kalimutan mo, tugasan mo ang aming mga puso sa iyong banal na dugo, O Diyos. Muli sa oras na ito, mambanalikiling mo yung pandinig sa aming dalangin. Abutin mo ang bawat pangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak sa oras na ito. Pagalingan mo lahat na may karamdaman, latasin mo ang mga problema. Palakasin mo ang kalang espiritual, dalahin ko, panghawakan mo sila, patatagin, O Diyos. Pagpalain mo ang kalang pamilya, mga loved ones nila, mga saved loved ones, tawagin na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo ang kalang mga trabaho, ang kalang mga loved ones, O Diyos. Maging sa mga negosyo nila, mga buhay, pagpalain mo, O Diyos. Ilayo mo sa karamdaman, panghawakan mo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Iman, ipatong po ang kamay sa inyong ulo, mga minamahal. Ating i-cast out ang mga gawa ng kaaway, mga karamdaman. Sige po, hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa walang dalangin namin, beloved Pastor. Aming sinasawayan lahat ng uri ng karamdaman sa lahat ng kapatiran, mga problema, mga pag-alinlangan, panalupaypay, mga panalamig, mga gawa ng kaaway, pag-alinlangan, O Diyos, i-revive mo ang kalang espiritual. Pagkalawakan mo sila, pagpalain mo sila, we bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases. I command you to cast out, problem be solved, vices begun. In the mighty name of Lord, must cast out lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out from us. In Jesus' name.